Tanan, mamaya pagigmat lang sa kabagay na pasalamatan sa Ginoo ang kaluwasan na ato na. Amen? Kasi Jesus na hugas sa aton ng mga kasalanan, He shed His blood on Calvary 2,000 years ago nang natapos. At the same time, on the third day, He rose again from the grave. Kag ang amuto nga senaryo naghatag sa ato sa promise, sa hope na si Jesus until now nag-promise siya sa heaven sa ato na time will come kung kita naman iya wakon o kung siya magabalik to caught up us going to heaven. No, ang heaven, madami sang rooms. Many rooms, ang mga panaginaan sa Bible, many rooms in the mansions. Ang mga aton galing na mga real and true home sa Pilata Adlaw, our true room in the mansion. So we praise and we thank God for this wonderful song, wonderful message of the song na ating nabatian sa Sinigaaga, and those singers na nag-render sa sining song, they will be sa inyong mga availability sa aton nga Ginoo. Ang aton nga pagkatunan sa Sinigaaga, we need to continue sa aton nga topic last Sunday, forget not all His benefits. So, kamusta bala ang mga bagay na ato na angkon na rin sa Ginoo, small things or big things, minor things or major things. Kamusta pala ang ato ng pag-respond sa ating Ginoo? Nag-say thanks kita bala sa ato ng Ginoo? Pasalamat kita bala sa mga bagay na ato na angkon sa iya? O medyo nagkalipat pa kita? So, ang pagdasang pulong sa Ginoo, especially in verse 2, forget not all His benefits. Hindi taging pagkalimtan ang mga benepisyo na ato na angkon halin sa Ginoo. Ako na bala ko sa abala, kung makaangkon kita bala sa mga government benefits, no? Hindi kita yung kalipat nga aman pagdahok sa aton. Ano ginamba ka niyon? Thank you, salamat din. Pero kung isabutan kita sa mga more blessings and big blessings from the Lord, is ang nagkalipat pa kita. But we know for sure na ang tanan ng mga ayudas and all benefits from our governments, iyaman na sa Ginoo. Okay? Halin man na sa Ginoo. Because we believe that everything on this earth, the owner and the creator of the things, is the only God na amo ng akin na gina-serve every day, na amo ng akin na gina-serve every Sunday. Okay? That's why, ang pag sa ato na topic or title, forget not all His benefits. Hindi din paglipati ang benepisyo na halin sa aton nga Ginoo. So, ang word na benefit, benefits, nag-suggest siya sa phrase na gracious dealings. That every day, may ano sa mga gracious dealings ang Ginoo sa aton. Some of them, mga simpulan. And some of them, mga amazing things na ginapakita sa Ginoo sa aton. Gracious dealings every day. Kag sa kada adlaw, wala gidyan nagakalipat ang Ginoo sa aton sa iya mga gracious dealings. Amen? All of us, tagsa-tagsa sa aton, may mga grasya gid nga ginapakita ang Ginoo sa aton. Physically, emotionally, financially, materially, spiritually, may mga gracious dealings din ang Ginoo sa aton. Now, ang Padre, the word benefits suggests gracious dealings. Kasi natin makita sa life ni David that David, many times in his life, grabe din siya ang mga gracious dealings ng Ginoo sa iya. Okay? So, ang gusto ni David sa sininga chapter, sa sininga verse, no, na may aral kita in Psalm 103 na gusto ni David in
Hindi ko gid gusto sa akong nga life, sa akong nga heart, sa akong nga kalag, ang espiritu, na malimtan ko kung ano ang mga grasya na ipakita, ipa-experiensya sa Ginoo sa akon. That is why nawala ko diri sa mga gracious feelings. Like sa paglagas ni Saul sa iya. Gin-preserve isa sa Ginoo, gin-protect isa sa Ginoo. At the same time, sa pag-away sa mga Israelites, sa Palestines, then may giant na si Goliath, ang lang kong away naghangkang. Kagambal sa mga Israelites, kung sino nila ang pinakaisod sa inyo mga soldado, ibutan din sa una, magpakita-away sa akon. Then ang ibutan sa Ginoo sa Israelites, sa ilang atubang, the small man, a very young man, tama kagamay, tama kabata pa. Siguro itong iyan na formato kay siya na pastor pa lang ito sa kabukitan. Sa area itong madiin sila mag-away. Ang iyan pa lang tiyan na ano yan, na postura. Siguro ito naman lang ang mga nakabahag na kasi sa unang panahon ng ilan na ginagayo na, mga naman na. Okay? Mga panit sa sapat. Okay? Kasi ito nakadala sa inang siya. Sa ulit nakita ko siya sa mga soldado. And basically, siya dyan nakita sa Ginoo yan kapabol. No? Magpakit-away ko sana sa giant. Hindi man siya soldado, pero gingamit sa Ginoo. So, precious feelings na iyakon sa Ginoo sa iyang life. And all of us also, dumadang po sa mga precious feelings sa Ginoo sa aton. Now, ako rin ang objective. Last Sunday, I said, we Christians should be cautious not to fail to remember or recall of what Lord's gracious dealings He has done in my life and in your life. We need to be cautious. Dapat kita galing maghalong na kung may bagay pa, may mga bagay-bagay pa sa ating life na nag-aabot, no? Na kung bisa nag-amaze kita, na kung bisa nag-excite kita, nag-tingala kita, na doon pila mag-abot sa aton, mga gracious dealings kaling sa Ginoo sa atin. Okay? Kaya kung mo ng taon na yung self sa mo, ang self mo 5 years ago, 10 years ago, or 20 years ago, grabe na ang pag-change sa iyong life. It's because of God's gracious dealings. Dahil sa mga promotions sa Ginoo sa aton, dahil sa mga level ups, dahil sa mga upgrades, na hindi mo sa Ginoo sa aton. And sito, ang mga bagay, that's gracious dealings, or God's gracious dealings sa Ginoo sa aton. If you remember last Sunday, nakita sa first principle na gintakon. And it's all about His abundant mercies. The unlimited mercies of the Lord. Wala nagaunta. Amen? That every day na mag-wake up kita, natin na mercy naman sa Ginoo na ginapakita sa aton, and all throughout the day, and all throughout the night, the mercies of the Lord never fails. Never fades. Amo na ang mercy sa Ginoo sa aton. Ang aton nga mga kaluoy, mga mercy, human mercy, mga limited lang ini. Kung gusto amayan lang niya sa kung sino na yung person, nagkaluoy kita, amo na gitna. Pero ang Ginoo, wala siya may ginpili. All over the world, ginaka-experience siya sa abundant mercies. His abundant mercies. Manggarano man o kon evil. Okay? Wala pinilian ang Ginoo nato sa pagpakita niya sa kapugunaan sa iya nakaluoy. Okay? But think of this, na kung may harap pa sa pinakanako nakaluoy na ginpakita sa Ginoo way back 2,000 years ago dito sa cross sa Calvary. Nga aman, ato ya, hindi lang kaya sa amo lang itong moment, sa amo lang kaya na generation. Halin pa sa una, halin pa sa kay Adam, kay Eve, hasta sa ato na generation, kag hasta pa sa next generation, kung ang Ginoo natin hindi pa magbalik sa pagkuha sa aton.
ang iya kaluoy nagapadayon na tugtog matapos ang aton niya kabuhi kag ang ininga kalibutan. Amen? Amo na ang kaluoy sa Ginoo. Your loved ones, ang imong partner sa ilang mga trabaho. Kung paano sila pagkamayo sa Ginoo, nagaupod na ang kabugunaan sa kaluoy sa Diyos. Okay? Pagpasilingon sa among tanan ng pagginuwi, pinahanglan ta ang kaluoy sa aton nga Ginoo. So, we need to review some mercy, some benefit o sa aton nga personal benefit na halin sa aton nga merciful God na amo ni ang abundant mercy sa aton nga Ginoo. And last Sunday ni anong kita nagitunan, He is a forgiving God. He is a God who healing. He is a redeeming God. He is a grace-filled God. He is a satisfying God. And He is a restorative God. And number 2, benefit na may ara kita from our gracious God. His grace is abundant. Ang grasya sa Ginoo, grabe ka bugana. Always na nabatian sa mga preachers. Nga kung ang bugay ka sa Ginoo, nag-aararawas nga daw kaangay sa baso, nga ang gripo nagatubod, kang nag-aawas na nag-aawas, ano ang hambal? Pabayaan mo lang ang mag-awas. E kung islan mo naman sa baso, no? Nagauntat. Kung patyon mo man ang gripo, magauntat. Pero kung paawasan mo lang paawason, pabayaan mo lang nag-aawas-awas, ang grasya, ang bugay sa Ginoo, hasta saan o inaaton maaguman. Ikamusta ang inyong mga baso? Nag-aawas pala o kung wala pa? Ang iba sa aton, Dre, siguro makamag, nag-aawas din pa ng ilang mga baso. Ingaman, no? Kaya ang mga nag-aawas o pinapagwaslit nila. Hindi na kabayaan nila na mag-aawas na baso. Gabay pang inyong mga baso, nag-aawas-awas din. No? Kaya dili una makita natin, Dre. By the way, ang akong text na makita sa may Psalm 103. Kaya ang akong nga second principle nga His grace is abundant, makita natin na sa may verse 6 down to verse 18. That David begins by calling us to wholehearted and intentional praise to God. Ang si David dili nagapanawag sa aton. Palapit sa Ginoo, kung magpasalamat sa Ginoo sa bilog ng ating pusoon, kagimuagid, mundagid. Ang padre, dapat intentional gid. Kung doon mo gid, di mo sa mga self na magdayaw sa Ginoo. And I do believe na ginahimo no every Sunday, ang ang inyong response, ang inyong mga praises sa Ginoo, ang inyong thanksgiving sa Ginoo. Especially sa ginabulan na na-celebrate kita sa aton nga Thanksgiving Sunday or Thanksgiving monthly Thanksgiving natin sa Ginoo. So number 1, dali makita natin sa may verse 6 to verse 7. Nga ang palas kaya mapulong, the Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Ang makita natin sa aton nga second principle, makita natin ang isa ka bagay, o ang unang bagay, that our God helps the needy. Amen? Ang Ginoo nagapulig sa mga nagakinahanglan. Sino na sino nagakinahanglan? Punta na kita polis. Punta na kita nagakinahanglan. May mga bagay wala sa imo makaugalin mo nga ang Ginoo nalipad. Bayaw ka mo. Praise God, walang gid. Praise God, walang gid. Huwag mo sa likod ng ato ng mga kinahanglanon, halit sa ato na gracious God, nagakayunan gid. Kakayunan gid. Pero gusto nagkaroon ng sabita. Nagawa nga atong bilangan na
ang ako lang mga komisado, nag-double mind kita or double minded kita. Basig bala ang Ginoo sa amuni nga time, sa amuni nga adlaw, sa amuni nga semana, sa amuni nga bulan, hindi ako paghimulan. Budlay na. Pero kung ikaw ay mismo, anak ka sa Ginoo, and you believe na ang iyong Ginoo is a gracious God, kag nag-help siya sa mga nagkinahanglan, kag ikaw nagkinahanglan din mismo, kung ikaw nagatuo sa iya, na wala sang pangduwa-duwa, sigurado din, 100%, ibubo na sa Ginoo sa imo, o kaniyahan na sa Ginoo sa imo. Kaya nga pala sa may verse 6 to verse 7, we are oppressed. All of us are oppressed. Nagkinahanglan kita sa bulig sa Diyos. That is why makita natin na ang Ginoo nagabulig sa mga nagakinahanglan. Nagbayaw ko mo kanina, yan ang ambal ko, walang pamangkot ko. Nagakinahanglan ng kamo, may mga ginakinahanglan ng kamo. Nagbayaw ka mo sa iyong kamo, nabuo ka mo. Pero ang blessing lang, kaya kung may mga tao na nagakinahanglan man sa bupad mo, si kapariho mo, binabuligan mo. Ako na, no wonder man nga binabalikan ka sa Ginoo sa mga Ginoo. Amuri ang Ginoo, hindi na siya bulag sa paglantaw sa ako ng mga kamot na nagahatag sa mga nagakinahanglan. Hindi na siya bulag sa mga pusoon ta na napunan sa kaluoy man sa ato na si kapariho. Nakita ginaya sa Diyos. Kagang ina ginahimo nato sa pila pa kaadlaw, ang ilang mga earthly blessings na ginabalik sa Ginoo sa aton, mga bonuses na actually. Pero ang totoo din nga reward, the real and true reward, maangkon talang gid sa langit. So nakita na sa Ginoo kung ano ang imong mga kamot sina. Ano ang imong pusoon sa pagbulig sa iban. Now, kita ng mga tao, I said, manamba sa pulong sa Ginoo for all the oppressed. Makita ka isang word to oppress are those who can help themselves. Buot po sila nun, kinahanglan natin kilalakon ang aton kagalingon, wala gid ako. Hindi ko gid kaya na magpauswag sa akong kaugalingon. Ano ang ginimo sa Ginoo sa mga katauhan before nga naghimo sila sa Tower of Babel? Ano ang ginimo nila? So nagtililipon sa tanan, nagmusyanan sila, ang ilang imuon, maubra kita sa Tower of Babel, kay i-reach natin ang langit. Ano ang makita natin sa ilang? Nag-strive sila sa ilang kaugalingon, sa tungod sa ilang ikasarap, mahimo sila sa mga blocks or building na i-reach out nila ang langit. Ano ang buod silingon sila? That is good works. Maayong buhat ang ilang nga panguna-una para lambuton nila. Pero ano ang mabala sa tulong sa Ginoo? Ma-reach naton ang langit kung kita magplastar sa aton pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Amo na niya ang sansaran kung malambot naton ang langit, hindi una ang maayong buhat. Ang pagtuo, amo na ang una, kang maayong buhat, amo na ang sunod. Faith plus good works equals salvation. Yan. Ang isaabi ang aton ng mindset. Maano ko? Sa akon ikasaram, sa akon nga manggad, sa akon nga tanan-tanan nga ara sa akon, imuon ko ni, gamiton ko ni, para ma-reach out ko. Actually, lang sa mga tao na nagapatay diyan. Tungkol sa ilang manggad, nabutong nila ang langit. Ano na? So, may isa ko na-remember, ito sa may Barutak Beo, may isa ko ito nga nakilala. Gusto ko lang siya i-illustrate ang inyong family. Ilang father, isa na sa last time, sa una
politiko sa banwasang Barotac, Vero. So, ang natabo is nagbalatian sa Tagay-Pusoon. Nagibala siya itubuhan, no? Muna. So, tungkol siguro kapila naman ang mga operation sa iyangan agihan, kag ang pinaka-last na operation, pinanggagin nila sa mga ewan na mga doktor from St. Luke, nga ang mga doktor man sa mga billionaires, okay, mga artista, ang mga ilang mga doktor man. So, nakuha sila sa 5 A1 na mga medical doctors. 5 nila, kakamuha niya ang mga doktor sa mga sikat na sa Ilocos, Pilipinas. You know what? They spent 5 million pesos for the operation sa ilang father. Pero ang ilang father didn't survive. 5 million pesos. Anong boto si Lingon? Boto si Lingon, ikipunod sa mga billionaires, ilang properties, para masupunan ang ilang life. Hindi. Kaya ang basa ng Bible, ang wala sa may verse 6, we are all oppressed. We cannot save ourselves. Ano nga pala sa tulong sa kayo dyan? Ang palya, for without God, we can do nothing. Kung wala ang Ginoo sa aton, wala kita sa puso, wala kita sa paglaom, wala kita sa provision, wala kita sa protection, and general, wala kita sa kasalan. That is why we need God in our lives. Kaya siya lang kita makabulig sa aton every time, every day, everywhere, na kung di kayo lang kita makato, kinanglan talang bigya ang Ginoo because our God is omnipresent, His omnipresence, His omnipotent. Amo ni ang Ginoo nga ginaalagad naton. He is our solid rock. Amo ni ang talaguan sa aton nga mga kabuhi. Ang Ginoo naton, siya ang matigaan na bato sa mga tumulo. Pag ito dali makita natin sa may verse 8. Ano ba sa may verse 8? Sinedra, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Buot pa sa likod makita natin dira. Number 2, He shows mercy. Kung nag-study kita sa first principle natin, His mercy is very abundant. Ipakita na kami diri sa may verse 8, nga ang Ginoo nagapakita gid sa iya nga kaluoy sa atong tanan. Ito yung verse na makita nila sa may verse 8. The Lord is merciful and gracious, slow to anger. Huwag mo sa lingon, grabe ang pagpangimbabaw sa kaluoy sa Ginoo. Nabisa na kung may kita sa sala, gamay man masala o dako man masala, sa gihapon ang grabe na ginapakita sa Ginoo, ang iyang kaluoy sa aton. Kaya makita natin sa last na phrase sa verse 8, and plenteous in mercy. Grabe kabugana nga kaluoy sa Ginoo sa aton, despite sa aton mga weaknesses, despite sa aton mga failures and mistakes in our life. But then ang Ginoo still na nagpakita sa bugana ng kaluoy sa aton tanan. Pasalamatan taman ang Ginoo sa iyang kaluoy. Hindi ko dali magtugay, tutagaan pa mo sa four great attributes sa Ginoo sa sinanga verse. Number 1, makita man dapat sa may verse 8, the Lord is compassionate. Ang Ginoo nagbayad o nagbakal sa aton. He pardons us. Gitubos kita sa Ginoo gikan sa aton mga sala. So grabe ang kaluoy sa Ginoo. Hindi kita deserve para luwason sa Ginoo, hindi kita deserve para higumaon sa Ginoo, but then ang Ginoo nagpalangga gyapon sa aton kag nagbakal, natubos gyapon sa aton. And the number 2 attribute sa Ginoo dahil makita naton, the Lord is gracious. He gives us what we don't deserve.
Hindi nato takos, hindi nato deserve, pero ginatag sa Ginoo sa aton. So, i-recall wala, i-review wala. Ano itong mga bagay na hindi ko deserve, pero ginatag sa Ginoo sa aton? Many things give sa aton. Di ba? Damo-damo sa aton ng mga kabuhi, nagtag sa mga panimalay. Sa aton man ang mga trabaho, hindi nato deserve, pero ginatag sa Ginoo sa aton. Sino man kita? Sino kita how? Na ibugayan sa Ginoo, grasyahan sa Ginoo. Pero ang Ginoo, pinakagaliyak mo sa aton. Basta hindi kita deserve. Number 3, na-attribute sa Ginoo, the Lord is slow to anger. He is patient with us when we fall. Grabe no? Ang pasensya sa Ginoo. Now sa isang adlaw, kamusta ang inyong mga human attribute? Kamusta? Sa katawag natin, pagpasensya. Ba, tama lang yung kalimutan ng pasensya. O, sa mga kaugta, sa mga kabataan, gamay lang kita ayaw ang mga pasensya. Kasi kita mag-anger. Pero ginawa natin when we fall, He is very patient with us. Grabe niya po ang ano na sa Ginoo. Ang iyang pagpalangga sa aton. He is slow to anger. Isa no, truly, na nakakatong ma-realize no, ng mga kabataan or anyone man na makapalipot sa ating mga pasensya. Isa pala, ano man kita, konsensya man kita. No? Na amo itong nga gintang say sa ila, gintang manfal, na amo itong mga response sa ila. No? So, isa ka na ano man kita, no? Konsensya kita. Pero kung ako pinagalitan ito ng ating Ginoo, He is a perfect example towards the slow to anger. At the same time, how to be patient sa iyang mga children. Bawa kung aking isang tanan niya makusahan sa bilog at kalibutan, kung ano kadumol, ano kalatpunyasan sa aking kalisahan ng iglesia. Kung dumula ako, nakita sa mga kadumulan na nahin mo sa Ginoo, pating iyang mga alagad. Pero we believe, all we believe, na ang Ginoo natin is very, very, very patient sa atong tanan. O grabe kalaba ang pasensya sa Ginoo sa aton. Na kaginahulat na kita sa moment na magkaroon kita sa iyang presence and to bend our knees and to fold our hands and to ask forgiveness to Him. Because ang Bible, ang Scripture, naghahambal rin at our God, He is slow to anger, He is very patient sa atong tanan. So, mamunod sa Ginoo, gaan naman sang value, how patient our God in our lives. Gaan naman sang value. And number 4, the ring attributes sa Ginoo, the Lord abounds in love. Mga batas ang scripture na gagamit ko lang, no? Dito mo kung ano nga ang translation. Leantius, He loves us more than we can imagine. Kung naman ang medyo natin na imaginations towards ang palangga sa Ginoo, tama natin yung galing kalimot, kagamay. Pero looking to the love of the Lord in our lives, grabe galing kadako. Compare sa atin na gina-imagine. Okay? So, ang 4 great attributes na makita natin in verse 8 that our God shows mercy. He shows abundance, mercy to all of us. And even to all believers around the world, napakita din sa ang Ginoo sa pagdako nga mercy. Before kita mag-jump sa my third thing, may isang rekang po na nakita ko, nagpasama ko din, habalya. There is no fishing like fishing in the sea. There is no eating like eating at the king's table. There is no love like God's love. That's why ang balik sa may last niya na attribute, He loves us more than we can imagine.
nagkambal kayo, matiin nyo. When He saves completely. Kung ang Ginoo pala magluwas, ginaluwas sa gid nga sigurado, kumpleto. Amo na ang Ginoo. Lain sa iba niya, ang kaluwasan niya na nagdula-dula. Ang kaluwasan niya, hindi siya sigurado. Wala assurance. Pero ang kaluwasan, kaya halin sa Ginoo, compact, kumpleto, sigurado gid sa 100%. Amo na ang kaluwasan sa Ginoo. Ang balang idri, when He forgives all my sins. Hindi lang few of my sins, kundi all of my sins. Halin sa una, hasta sa mga sins kung pangamahimo, sa salanan ng tanan. Buha na sa Ginoo, ginpatawa na sa Ginoo completely. And lastly, when He sets free, we are free forever. And we praise God for that. Kung ang Ginoo galing, nagatang na sa aton sa kailuwayan, ginhilway na kita sa Ginoo, sing wala sing katapusan. So, mga sa Ginoo, istingan tabi ang kaluoy sa Ginoo. Try tabi within this week. Try tabi big. Itistingan ta ang kaluoy sa Ginoo. Let's beg to the Lord sa iyang kaluoy sa aton, ng iyang kaluoy ang mga magatuloy sa aton. Puntaan niya ipakita sa aton. The way we travel, the way we work, the way we live with our families, with our loved ones, tabi sa Ginoo din. Number 3, ano ko? Sige, last thing na lang. Hindi may matapos pa nga itong nasa ibang principle. And last thing, hindi na makita natin, He tempers His wrath in verse 9 down to verse 10. Balik sa may verse 9 and verse 10. It says, He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Grabe no? Wala kita ginatago, ginawa sa Ginoo kaubot. Pero kita, sulit kita. Kung isa may mga person na mag-hurt sa aton, or may makaka-discourage pa sa pool kita, nagalas in long time. No? Nagalas, pero ang Ginoo neither He will not always chide, neither He will keep His anger forever. Nagataliwan, nagatapos. Basta, ang yan ang pinag-ritual sa Ginoo sa aton, malapit ka lang sa aton, pangayon ka lang sa magpatawad sa iwang bilin mo mga kasalanan sa aton. And number 10, He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Minsan hidaya ang Ginoo, yan nag-deal sa aton dayon. When time or when the moment na kita na makakumit sa sala sa Ginoo, ang Ginoo nag-deal sa aton. And we feel dito ang Ginoo nag-working sa aton mga pusoon, nagapagdulot ang iyang mga pulong sa aton ng mga kaunuran, sa aton ng mga katulanan. Yan ang Ginoo mag-amal sa aton. Ano na itong ginimo kuman? Ginimo kuman ito yaman. Hindi ito inchakto, hindi ito mayan. Amo na ang Ginoo naton. He tempers His wrath. Grabe sa mga control. Kamu pala mga guys, especially na ako mga players, no? Kung may anak pag-iman, kung ikaw pala naghahampang sa basketball, matistingan mo bitman galit ang tao kung naghahampang sa basketball. Kaya kung masikuhan, o kung masakitan, ang imuon is matalos man. Ang temper pala, no? Ang temperan sa tao, tama lang bitman galit-galit mo. No? Isa may ego ang aming mga ego na gapikon kita, o kalalakin kita. Pero ina, no mga pangaagi man sa Ginoo para mapistingan ang aton nga mga temperance. Kung paano kita mag-live, mag-apply sa natawag natin na self-control. Don't forget, sa mga principle na may anak kita,
Number one, His abundant mercy. And number two, His abundant grace. Ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo, na wala nag-fail, at wala nag-fail sa kada adlaw. Before kita mag-celebrate sa mga Thanksgiving sa November 30, last or next Sunday, kapusunta ang ining na topic. Because next month, ma-start na ang aton nga celebration naman sa pagkabunag sa atong mga luwas. Hoping and praying na ang ining nga sermon, ang ining nga topic sa sining nga aga, naghatag sa pagpa-intindi, pagpahamok sa inyo nga ang aton nga Ginoo bugala kaayo. Darayawon kita Ginoo. Nagpapawal kita Ginoo, salamat gid sa inyong mga pulong nga naghatag sa pangangkat sa amon sa sining nga aga. Ang amon nga pagpangabuhi sa kada adlaw, ginaogdan Ginoo sa kabuganaan ninyo. Ang kabuganaan sa kaluoy at ang kabuganaan sa grasya na ang ini nag-mentionar sa inyong pulong sa Psalm 103. Ginoo, kung sino ikaw at ano ikaw sa una, gapati man kami. Kung sino at ano ikaw subong at sa palabuton. Kaya nang base ng mga pulong, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ganigin mo salamat din na amo din ekspansyahan sa kada adlaw. In small things, or some other ways, in big things. Salamat din kasi Ginoo nga aga na nakapander kami sa inyong pulong. Be with us as we continue sa aming worship service. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. This time, magpukan sa mga tayo sa offerings.